Good day, everyone. To my brothers and sisters in Christ. Kumusta po kayo? Ganon din sa mga kapatiran ko dyan sa Camp Karingal Female Dormitory. Sa pamamahala po ni Warden Elena Rocamora. At ganon din po kay Madam Erlinda Turaray. At sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan sa Church sa Word of Hope. Friends and relatives, welcome to my 5th virtual preaching during the COVID-19 crisis, entitled Don't Give Up. Yes, don't give up. Whatever situation you are in, the pains and trials that you are undergoing, the feeling of sadness in you, don't give up. God is love. There's nothing impossible to God. He's our only hope. Ngayon po, basahin po natin ang ating skriptura na makikita po sa Book of Job. Okay? Chapter 1. Umpisahan po natin sa verse 6. Ito ay ang tungkol sa dialogue between Yahweh, Satan, at nandun din po yung mga angels. Okay? So, verse 6. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. So, nag-usap-usap po dun sa langit. Magtataka kayo bakit si Satanas nandun kausap ni Yahweh sa langit. Alam niyo po, pag pinahintulutan po ng Diyos, pwede po. Basta ginusto ng Diyos, pwedeng mangyari. So, nung kausap niya si Satanas, tinanong niyan, di ba? Ano ginagawa? Sagot ni Satanas? Palibot-libot sa buong daigdig. Kaya, kahit saan, nandyan si Satanas. Mag-iingat po tayo. Ha? Lagi pong umiikot yan. Lalo na, marami pa siyang kampon. Di po ba? At, makita natin, sabi ni Yahweh kay Job, kung napansin niya si Job na kanyang lingkod. Ano sabi ni Yahweh? Pinagmamalaki niya. Mabuting tao si Job. Bakit daw? Sumasamba siya kay Yahweh. Alam niyo, marami sa atin, hindi na ako nagsisimba, very busy sa trabaho. Pero pag party, may time. Basta tungkol sa kasiyahan ng laman, may oras. Very busy sa gawain sa bahay, sa trabaho. Pagdating sa simbahan, wala nang time. Alam niyo, sabi nga, pag gusto, pwede. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Kaya kahit tambak yung mga gawain mo sa bahay, time management lang yan. Nakita natin ang lahat, nakikita ni Yahweh. Lahat ng ginagawa natin, nakikita ni Yahweh. Kaya puring-puri niya si Job. Mabuti at sumasamba sa Kanya. Manatili tayong sumasamba sa Diyos.
At hindi lang yon. Ang sabi niya, umiiwas sa masamang gawain. So lahat po ng masasama, alam naman po natin kung ano po ang masama. Lahat ng mga hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, yan po yung masama. At umiiwas. Kahit ba mga kaibigan mo dyan, nagpapakasarap sa masamang gawain, umiwas po tayo. Pag alam nating masama, wag nating gawin. Kahit ba sumama ang loob nila or what, okay lang. Kung takutin ka man nila, okay lang. Ang mahalaga ay hindi ka gumagawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Okay. Napakasarap, di ba? Yung pinupuri ka ni Yahweh. Okay. So, sa verse 9, makita natin sa sagot ni Satanas. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain. At halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat. Lahat sa buhay niya. At harap-harapan niya kayong susumpain. Nakita nyo? Si Job po ay talagang pinagpapala ng Diyos. Napakayaman po niya. Ang yaman ay karamihan ang sukatan ng araw sa dami ng iyong mga alagang hayop. Yan po ang mga sukatan ng yaman. Okay? Lalong dumarami ang kanyang mga hayop. At ganun din, meron po siyang malaking pamilya. 10 po yung kanyang anak. 7 lalaki, 3 babae. Okay? May asawa po siya. Okay? So, sabi ni Satanas, binibless nyo hindi kayo susumpain, hindi kayo, kumbaga sa syempre, sasambahin niya kayo. Pero subukan yung tanggalin lahat yan. Kundi harap-harapan ay susumpay niya kayo. Yun ang sabi ni Satanas. Alisin niyo lahat ng kanyang pagpapala. Lahat ng meron siya. Alisin ninyo. At sigurado harap-harapan susumpay niya kayo. Just imagine. Sa Diyos pagpapala, pero itong si Satanas, ang nais niya, pahirapan ang mga lingkod. Hinamon ng Diyos, sige, alisin niyo lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng meron siya. Tingnan ko lang, pag hindi niya kayo suntayin. Di ba? Ano naman ang sagot ni Yahweh? Sa verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Okay? So, pumayag ang Diyos sa hamon ni Satanas. Gawin mong lahat, ang sabi niya kay Satanas, ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. So, kung anong meron siya lahat, gawin mo. Huwag mo lang sasaktan si Job. At nangyari nga po, lahat ng mga kayamanan ni Job naubos. Pag binasa niyo po yung mga remaining, nun sa chapter 1, ubos kaagad ang kanyang mga kayamanan, lahat naubos, walang natira. Pati yung kanyang 10 anak ay namatay. Namatay yung kanyang lahat-lahat. Pagka sa inyo po ba nangyari ang nangyari kay Job,
Ano pong mararamdaman ninyo? Nawala lahat? Ang kayamanan mo naubos? Pagkatapos, lahat ng mga anak mo ay namatay. Wala nang natira sa'yo kundi yung asawa niya. Siyempre, umiisip natin baka susumpain nga siya susumpain ni Job at si Yahweh. Pero hindi. Ang ginawa ni Job, hindi niya sinumpa si Yahweh. Sa verse 20, mababasa natin, nung nangyari na yung na tragedy sa buhay niya, sa verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Just imagine, nagpatira pa at sumamba sa Diyos si Job, kahit naubos na ang lahat sa kanya. Ang sabi pa niya, purihin si Yahweh. Bakit? Dahil ang sabi niya, si Yahweh ang nagbigay at si Yahweh rin ang babawi. Kailanman hindi niya sinisi ang Diyos. Marami po sa atin, pag may nangyari, sinisisi natin ang Diyos. Bakit hinayaan na mangyari sa atin ito? Hindi man natin maintindihan kung bakit, subalit maliwanag na sinasabi ng Diyos, meron siyang dahilan. May maganda siyang plano para sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok, huwag tayong bumitaw sa Diyos. Manatili tayong tapat at huwag natin kailanman sisisihin ng Diyos. Nakita natin dito ang may gawa ng lahat ng mga tragedy sa buhay ni Job ay si Satan. Si Satanas ang may gawa lahat. Although pinayagan ng Diyos. Dahil nga alam niya na tapat si Job. Problems comes dahil tinetesting din ang ating faith. Minsan nakakalimot din tayo, nire-refine ang ugali natin. Problems and trials purify our hearts. Naalala natin ang Diyos pag tayo ay nasa kagipitan. Okay. Sa chapter 2, nandun muli na sinubok ni Satanas si Job. Dahil hindi nagkasala si Job, ano ang sagot nung nag-usap uli si Satanas at si Yahweh? Ang sabi ay, sa verse 3, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya, kahit walang sapat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, kahit
anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpay niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Nakita po natin na yung pangalawang pagsubok, ginawa ni Satanas, tinadtad niya na sugat ang katawan ni Job. To the point na yung isang piraso ng bubog, ng palayok, halos kamuti niya yung kanyang mga sugat, no? Tadtad siya ng sugat. Pero nyo, nawala ng kayamanan, namatay na ang mga anak niya, at itong pangalawang pagsubok ay nagkaroon siya ng mga sugat sa katawan na ubod ng kati, no? Siguro. Nagnanaknak. At saan pa nakatira si Job? Doon sa basurahan. Wala na nga siyang kayamanan. Dati-rati, ang laki ng bahay niya, ang ganda ng bahay niya, sagana. Ngayon si Job ay sa basurahan na nakatira. Tadtad pa ng sugat ang kanyang mga katawan. At sabi pa ng asawa niya, sabi niya, bakit hindi mo sumpayin ng Diyos sa nangyayari sa iyo at mamatay ka na? Subalit, si Job, nanatili siyang tapat sa Diyos. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya kailanman sinisi ang Diyos. Kahit ang katawan niya ay hirap na hirap. Kaya, mga kapatid, kahit na anong problema mayroon tayo, kahit na anong tragedy, meron pa bang hihigit sa naranasan ni Job? Palagay ko wala na. Subalit kahit kailan, hindi sinisi ni Job ang Diyos. Ilang chapters yun? 42 chapters po ang Book of Job. At makikita po natin na kahit mga kaibigan ni Job, ay ang sabi nga nila kay Job, na kaya siya nagkakasala, ay ganun ang kanya sinapit, ay dahil meron siyang tinatagong kasalanan. Sabi nga ni Job, wala akong alam na kasalanan. Kaya, bandang huli, nagsasabi lang naman, dumaraing si Job sa kay Yahweh. At ang sabi nga niya, sinisisi niya, sana ang sarili niya, sana nga hindi na siya pinanganak. Subalit, makikita po natin sa chapter 38 nang sumagot si Yahweh sa kanya, ang sabi ay, sino kang mag-aalin ni Yahweh? Sabi ni Yahweh, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lang mang lumilitaw ang iyong kamangmangan.
So, we can never question God sa lahat ng nangyayari sa atin. Trust God. Pagkatiwalaan natin ang Diyos. He's in control of everything. At pagkatapos po nun, sa Job 42, nang kinausap na siya ni Yahweh, sabi ni Job, kaya nga ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. At dahil nanatili siyang hindi nagkasala sa Diyos, nagsisi rin siya nung nag-alinlangan siya nung bandang huli na nakita natin ang hirap na dinanas niya, pero nandun na nagpaka-humble siya at nagsisi sa mga kanyang pag-aalinlangan sa Diyos. At sa last chapter po, sa 42:10 ng Job, ito po ang nangyari kay Job. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. At hindi lang po yun, nagkaanak pa po siya ng 10 at nabuhay pa siya ng 140 years. Just imagine, no? Wala nang pag-asa. Pinagdidirian na nga eh. Pero nakita natin, nung nanatili siyang tapat sa Diyos, lahat ng meron siya, lahat ng kanyang kayamanan, doble ang ibinalik ng Diyos sa kanya. At muli nagkaroon siya ng mga anak, ganun din, 10. 7 lalaki, 3 babae. At nabuhay siya ng 140 years old. Kaya, gaano man ang sinasapit po, problema ng ating mga kapatiran, kayo po na nandyan sa Camp Karingal. Alam ko po, nalulungkot din kayo. Pero manatili po kayong tapat sa Diyos. At sigurado yan, magiging victorious kayo kung kayo ay tapat hanggang wakas. Doon po sa mga may problema, lalo na po yung mga nalulungkot na namatayan, di ba pa, ang daming mga namatay nitong COVID-19. Talaga pong ang hirap na mawalan ng minamahal. Subalit, ang Diyos, hindi lang naman financial ang binibigay. Kahit yung nararamdaman natin, mararamdaman po natin ang comfort at peace na binibigay niya. Ang kalakasan na kailangan natin. Doon sa mga iba na nahihirapan na ngayon, walang trabaho, walang maipakain sa pamilya, continue to pray God. Because to God, kasi gagamit ang Diyos ng ibang tao to meet your needs. God will make a way to meet your needs. Hindi mo kailangan gumawa ng masama. Manatili kang tapat sa Kanya. Doon sa mga may sakit, lalo na yung mga nasa deathbed, manatili kayong tapat. Ang Diyos po, hingin po natin sa Kanya. Wala namang imposible sa Kanya eh. Hingin po natin sa Kanyang kagalingan. Kung sa doktor ay wala ng pag-asa, pero sa Diyos may pag-asa. Nakita po natin ang buhay ni Job. Walang-wala. Nakikita ng Diyos. Lahat ng kung anong ginagawa natin, kung anong nararamdaman natin, kung ano ang nangyayari sa atin, lahat yan nakikita ng Diyos. Nakikita niya kung gaano tayo nahihirapan, kung gaano tayo nalulungkot. Hinihintay lang ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, huwag tayong bibitaw. Manatili tayong tapat sa Kanya, pares ni Job.
And to the end, we will reap our rewards. Makakamit natin ang katagumpayan na mangyayari lamang dahil sa Diyos, walang imposible. God is in control. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga niya, do not be afraid. I will never leave you nor forsake you. Kailanman di niya tayo iwan. Ang lahat nangyayari, we thank God dahil nasa sa atin siya. Kung ang Diyos wala pa sa iyo, nais mong tanggapin ang Diyos, kilalanin ng Diyos, ang kanyang anak, bugtong na anak na si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. Aminin mo lang na ikaw ay nagkasala, humingi ka ng kapatawaran, at sambahin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at manatiling sumusunod sa kanyang kagustuhan. Tayo nga pong lahat ay yumuko. Okay? Amang Diyos, ako po'y lumalapit sa inyo. Isang makasalanan, nagkasala po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Mula sa oras na ito, Panginoon, Ikaw, Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ako ay susunod sa iyong mga utos. Naway kasyan mo ako at pagpalain. Ito ang aking samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat nga po tayo ay tumayo at tayo manalangin. Dasalin mo po muna natin, kantayin natin ang Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Lord God, hallelujah, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God, na kami ng aking mga kapatiran ay nag-aral ng iyong mga salita. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid na may mga problema, lahat po ng kanilang daing, Panginoon, pagsubok na dinaranas, Panginoon, itinataas po namin sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, lalo na yung aking mga kapatiran dyan sa female dormitory sa kanilang mga kaso na maayos na po at makalayan at makabaling na po sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy, O God, na palakasin mo ang bawat isa, O God, lalo na sa crisis na ito ng COVID, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat, O God, ng mga sakit, ng mga gawa ng kaaway, at lalong mag-alam ang pagmamahal sa iyo. Maraming salamat, O God, sa lahat ng iyong pagpapala. Samahan mo kami lagi, Panginoon. At muli, O God, binabalik namin sa iyo ang pinakmataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. God bless you all, brothers and sisters. Thank you very much. I love you and miss you all. Thank you.